Nearly 300 OFWs who were stranded due to the conflict in the Middle East have now safely returned to the Philippines. The number of Filipinos wanting to return home has also increased. Kumuha tayo ng update sa report ni Ryan Reloban ng Abante. Ryan? May dumating na nga sa bansa ngayong araw ng Huwebes, March 5, 2026, ang unang batch ng mga Pilipino na inilikas ng pamahalaan kasunod ng tumitinding kaguluhan sa Middle East. 6:45 ng umaga nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 ang eroplano mula sa Dubai. Sakay na nasabing eroplano ang 299 na mga Pinoy, kung saan 145 ay mga babae, 127 ay mga lalaki, habang 17 ay mga bata at 10 infants. Sa nasabing bilang din, kabilang ang 23 na mga overseas Filipino workers o OFW at 2 OFW children. Nais katuparan ng pagpapauwi sa mga naturang Pilipino sa tulong na rin ng UAE government at Emirates Airlines sa kabila ng limitado ng operasyon ng airspace. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Patricia Ibon Tiway Kaunan, ilan sa mga OFW ay pinayuhang pansamantalang umalis ng kanilang mga employer dahil sa sitwasyon sa rehiyon, mga nakatapos na ng kontrata at ilan na nagpasyang umuwi ng bansa para sa personal na dahilan. Mga dumating nating mga kababayan na OFWs, standard naman po na tulong ng UMA dyan ang transportation assistance, domestic transportation assistance, of course temporary accommodation sa mga kailangan, temporary accommodation, meals, and of course meron tayong financial assistance. May sa huling datos ng OWA, umakyat pa sa 1,979 na mga OFW ang nagpahayag na nais ng umuwi sa Pilipinas dahil sa nagpapatuloy na gulo sa kani-kanilang bansa, kung saan 321 mula sa Bahrain, 633 sa Kuwait, 231 sa Dubai, 285 sa Abu Dhabi at 61 sa Israel. Kabilang din may ang 173 na OFW sa Qatar, 10 sa Jordan, 90 sa Saudi at 26 sa Lebanon. Kaugnay niyan, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na inaayos na rin ng pamahalaan ang mga hakbang sa pagpapabalik sa mga OFW sa bansa. Kaya naman asahan na sa mga susunod na araw na may panibagong batch muli ng mga Pilipino ang darating sa Pilipinas. Just bear in mind yung the commercial flight and the possibility of a chartered flight or repatriation effort undertaken by the Philippine government. So today is a commercial flight. So what it depends on yung effort ng ng airline, no? Whether or not magpapalipad sila uli, bearing in mind again the safety of the passengers. May katuwang ng OWA at DMW sa pagbibigay ng mga kinakailangan tulong ng mga OFW ang Department of Health o DOH at Department of Social Welfare and Development or DSWD. Samantala, kinumpirma naman ni Kakdak na 2 Pilipino ang naitalang sugatan sa kaguluhan sa gitnang silangan. Back to you, May. Maraming salamat, Ryan Reloban ng Abante, nag-uulat.